Matinding panawagan laban sa korupsyon ang binigyan diin ng isa sa mga senatorial slate ng PDP Laban sa isinagawang meet and greet sa barangay San Isidro, General Santos City. Narito ang balita ni Nicole de Guzman. Kasamang mga kandidato ng PDP Laban, muling inilahad ni Atty. Vic Rodriguez ang kaniyang mga plataforma kung saan binigyang pansin niya matagal ng problema ng bansa ang korupsyon. Ayon sa kanya, ito ang ugat ng maraming suliraning kinakaharap ng Pilipinas, kaya't isinusulong niya ang mas mahigpit na hakbang laban dito. Sa meet and greet sa barangay San Isidro, General Santos City nitong Huwebes, Pebrero 27, iginiit ni Atty. Vic Rodriguez na ang paglaban sa korupsyon ay hindi lamang tungkol sa pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal, kundi pati na rin sa tamang pamamahala ng pondo ng bayan. Ayon sa kanya, patuloy na kararanas ng fiscal deficit ang bansa dahil sa maling paggastos ng gobyerno. Paano natin lalabanan ng korupsyon? Sikapin natin na labanan ng inflation. We cannot spend more than what we earn. Laging deficit ang national government. And yet, knowing fully well na deficit ang national government, they keep on passing. Dagdag pa niya, dapat mas paigtingin ang transparency sa gobyerno upang maiwasan ang maling paggamit ng pondo ng bayan. Inilahad din niya ang kaniyang panukalang ibalik ang parusang kamatayan para sa mga tiwaling opisyal upang magsilbing babala sa iba pang nagnanais na gamitin ang posisyon para sa pansariling interes. Bagay na gusto rin aniyang isulong ni Pastor Apollo C. Buloy, oras na maihalal sa Senado. Makakasama ko na maisabatas yung pagbabalik ng death penalty. Dahil yan, galit din sa korupsyon yan. Ang lagi nga niya sinasabi, yung Exhibit A niya ay yung inyong lugar dyan sa Davao City. At totoo naman, makikita mo, pagka walang korupsyon, maganda kalsada, maganda building, maayos lahat at kaaya-aya yung nagiging itsura ng kapaligiran. Samantala, binigyan diin ng PDP Laban National Chairman na si Atty. Vic Garcia na ang kanilang mga kandidato ay walang bahid ng katiwalian. Aniya, ang paglaban sa korupsyon ay hindi dapat maging pangako lamang kundi isang konkretong hakbang upang maisaayos ang bansa. Walay bahid ang makandidato sa PDP Laban ug sa maisog. Walay bahid nga korupsyon, walay bahid pagpangilad, walay bahid pagpanunto, walay bahid ng uban para lamang supilon ang kagulingon sa mga Pilipino. Ibinahagi rin ni Garcia ang malawakang epekto ng katiwalian sa bansa, kabilang ang paglaganap ng ilegal na droga at kriminalidad, na ayon sa kanya ay may koneksyon sa responsableng pamamahala ng ilang opisyal. Samantala, ipinaalala naman ni Sherlyn Banyas Nograles na tumakbong congresswoman ng Jensan Lone District ang kahalagahan ng tamang pagpili ng mga leader ng bansa. Aniya, hindi sapat na bumoto lamang. Dapat ay suriing mabuti ang mga kandidatong may tunay na hangaring maglingkod sa bayan. These are trying times sa ating, not just in General Santos City, but in the other country. Piliin natin mabuti ang ating iboboto. Huwag nating sagyangin ang ating sagrado, nakatungod na pagboto. Piliin natin ang nararapat. Masyado nang hirap ang Pilipinas. You know, ang Pilipinas, we are blessed with so many resources, but yet we remain a poor country. And dahil na isa dito ang korupsyon, so piliin natin ang mabuti para sa kinabukasan natin. 12 ang inyong ihahalal na senador ngayong May 12, 2025. Pakapiliin po ninyo, suriin ninyo kaming lahat at ilagay niyo lamang sa tamang pwesto yung mga tamang kandidato at pakahalagahan natin itong midterm election. Habang papalapit ang halalan, mas umiigting ang panawagan ng PDP Laban sa pagsugpo ng korupsyon at pagpili ng matitinong leader ng bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Nicole de Guzman, SMNI News, General Santos City.